Alam mo ba yung feeling na parang may nakatingin sa'yo habang natutulog ka? O yung tipong bigla kang nagigising ng 3:00 ng madaling araw pero hindi mo alam kung bakit? Sabi nila, hindi yun basta coincidence. May dahilan kung bakit sinasabing delikado ang oras na yan. Kung curious ka, kwento ko sa'yo ang nangyari kay Mariel. Isang simpleng gabi na nauwi sa pinakamalalang takot na naranasan niya. Pero teka, kaya mo bang tapusin ang kwento nang hindi tumitingin sa likod mo? Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga creepy stories na siguradong magpaparamdam sa'yo ng kilabot, i-like mo na tong video, mag-subscribe ka at ihanda mo ang sarili mo. Dahil sisimulan na natin. Lumaki si Mariel sa isang tahimik na baryo na halos napapalibutan ng kagubatan. Ang kanilang bahay ay lumang-luma, gawa sa kahoy, na tila laging nag-iingay kahit sa simpleng ihip ng hangin. Sa ganitong klaseng lugar, normal na yung mga kwento ng kababalaghan, mga multo, tikbalang, kapre, at kung ano-ano pang nilalang na kadalasang ikinukwento ng matatanda. Simula pagkabata, palaging may isang mahigpit na paalala sa kanilang bahay. Huwag kang lalabas ng kwarto pagkatapos ng 3:00 ng madaling araw. Hindi ipinaliwanag ng mga magulang niya kung bakit. Pero dahil takot siyang suwayin ang matatanda, sinunod niya yon. Nasanay na siya. Hanggang tumanda siya, naging parte na ng normal niyang gabi ang pagsasara ng pinto bago matulog. Pero sa tuwing nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi, laging parang may kakaiba sa paligid niya. Ang katahimikan ay masyadong nakakabingi. Pakiramdam niya, parang laging may nagmamasid mula sa dilim ng bahay. Pero wala siyang lakas ng loob para alamin kung totoo nga yun. Nang tumungtong siya sa edad na 16, isang gabi, biglang nagbago yung lahat. Nagising siya dahil sa malakas na kalabog mula sa kusina. Pagtingin niya sa orasan, 3:30 na ng madaling araw. Malamig ang paligid, mas malamig kaysa dati. Napansin niyang tuyong-tuyo yung lalamunan niya. Ayaw niyang bumangon dahil natatandaan niya yung babala. Pero yung uhaw niya, parang hindi niya na talaga kayang tiisin. Iniisip niyang baka wala naman talagang masama. Napakunot ang noo niya habang sinusubukang kumbinsihin ng sarili na ang mga bawal na yun ay para lamang takutin yung mga bata. Sa wakas, bumangon siya at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Sa unang hakbang niya palabas, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na biglang dumaan sa harap niya. Tahimik ang buong bahay. Ang hagdan ay tila mas maingay kaysa dati sa bawat hakbang niya pababa. Hindi niya maalis ang pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pagdating niya sa kusina, madilim pa rin ang paligid. Pero sapat ang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana para makita ang mga kagamitan. Kinuha niya ang pitsyel ng tubig at nagbuhos sa baso. Habang umiinom siya, napansin niyang parang may gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Hindi niya ito pinansin pero
Naramdaman niya ang unti-unting pagtayo ng mga balahibo niya sa batok. Nang pabalik na siya sa kanyang kwarto, may napansin siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa isang sulok ng kusina, sa lilim ng mesa, may isang nilalang na parang nagtatago. Sa una, akala niya anino lamang ito, pero nang masanay ang mga mata niya sa dilim, nakita niyang gumalaw ito. Ang nilalang na to ay hindi tao. Kung titingnan mo, ang balat nito ay tuyot na tuyot, parang nakalupasay na kahoy. At ang katawan ay nakakurbang hindi natural. Ang mga mata nito ay parang dalawang itim na hukay na may mahinang pulang liwanag sa gitna. Ang bibig nito ay unti-unting bumuka, ngunit imbis ng ngiti, parang sinadyang punitin ang gilid ng labi nito para magmukha itong mas malaki kaysa dapat. Hindi siya makagalaw. Tumulo ang tubig mula sa basong hawak niya at ang tunog ng pagsalpok nito sa sahig ang pumukaw ng atensyon ng nilalang. Napalingon ito sa kanya at sa isang iglap, nagsimula itong gumapang papalapit sa kanya gamit ang kamay at paa nito. Parang isang malaking gagamba. Sa takot, tumakbo siyang pabalik sa kanyang kwarto. Ang mga yabag niya sa hagdan ay nag-echo sa buong bahay. Ngunit mas malakas ang tunog ng yabag ng nilalang na humahabol sa kanya. Nang makarating siya sa kwarto, isinara niya ang pinto at mabilis na siniksikan ng mga gamit upang harangan ito. Hindi tumigil sa paghampas ang nilalang sa kanyang pinto. Ang ingay ay parang makakasira na ng kahoy sa lakas ng bawat hampas. Nang akala niya wala na siyang magagawa, biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang tunog ng basag na bintana mula sa kabilang kwarto. Sumunod dito ang tunog ng mabibigat na yabag na papalayo. Kinabukasan, sinabi ng kanyang lola ang matagal nang lihim ng pamilya nila. Sabi nito, ang kanilang pamilya ay minumulto ng isang masamang espiritu na lumilitaw lamang tuwing 3:00 ng madaling araw. Noon pa man, sinasabi na ng matatanda na ang oras na yon ay para sa mga nilalang ng dilim. Ang espiritu ay naglalakbay sa bawat bahay, naghahanap ng kaluluwang maaari nitong hilahin sa kabilang buhay. Simula noon, sinisiguro ni Mariel na hindi na siya muling gigising sa oras na yon. Para sa kanya, sapat na ang gabing yon upang malaman na ang mga babala ng matatanda ay hindi basta kwento lang. Kung ikaw ay nasa baryo na tulad ito, tandaan mo, huwag kang lalabas ng kwarto kapag 3:00 ng madaling araw. Sa dilim ng gabi, may mga nilalang na naghihintay lamang ng maling hakbang. Baka ikaw na ang sunod nilang bisitahin.